Which of the following is an example of sustainable environmental practice? Ano po? So, is it letter A, illegal logging? Letter B, recycling and waste segregation? C, dumping industrial waste in rivers? Or letter D, unregulated mining? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Indeed, the correct answer is recycling and waste segregation. Ano po? So yun ang sinasabi nating sustainable environmental practice. Now since pinag-uusapan na rin naman natin yung ating environment, ano po? So dito po sa part na ito, kailan natin masasabing sustainable ang isang resource? So you might wonder, okay. Ah, sustainable, ibig sabihin ay nare-renew, napapalitan yung resources. Halimbawa ay solar o yung tinatawag nating liwanag ng araw. Renewable source yun na energy. Okay? Ah, kasi nare-replenish siya immediately. Now, how about wood? Is wood a renewable source or renewable resource since napapalitan naman siya? Okay? O, depende yun sa definition. Kailan ba natin sasabihin renewable ang isang source? Renewable ito kapag ito ay kayang ma-replenish immediately or in a short period of time. Ang puno o ang kahoy ay nare-replenish, yes, pero hindi in a short period of time. Ano po, matagal bago tumubo ang kahoy. So, hindi katulad ng halimbawa daloy ng tubig o init galing sa ilalim ng lupa o liwanag galing sa araw. Ito po ay madaling napapalitan. Yun po yung tinatawag nating sustainable and renewable source of energy. Now, you might wonder, paano yung nuclear power plants? So, ito ba ay renewable source of energy? Ang sagot, hindi rin. Hindi siya renewable source of energy. Pero bakit siya isang magandang option or kinukonsider na option? Kasi sa kakaunti lang na fuel, nakaka-produce na ito ng sangkatutak na kuryente or enerhiya. However, ito po ay lumilikha ng mga radioactive materials or waste products na mahirap i-dispose, mahirap itapon. Kasi hindi mo siya pwedeng itapon basta-basta. At karagdagang kaalaman sa batas natin, lahat ng programa ng gobyerno ay dapat mag-undergo muna ng tinatawag nating environmental assessment. Yun ang unang-unang phase nun. Kasi kung ito ba ay makakaapekto sa mga tao sa paligid ng isang uh, industrialisasyon o paggawa ng isa sa mga proyekto ng gobyerno. Halimbawa, nagtayo siya ng power plant, magtatayo siya ng isang power plant sa lugar. Kailangan dumaan muna ito sa Philippine Environmental Impact Statement process. Ano po yun? Ito po ay yung tinatawag nating environmental assessment. Ano ba magiging epekto nito sa wildlife, sa paligid, sa mga puno at mga hayop at maging sa mga taong nasa paligid nito. Ano magiging epekto ng programa na yon? Ano po? Tapos saka papasok pa dun kung ito ba ay under ng ancestral lands. Kung pasok siya sa ancestral land, papasok yung FIF yung sa IPRA law. Okay? So, the indigenous people does have a say. Meron silang karapatan na magsabi kung papayag ba sila o hindi na magsagawa ng proyekto ang gobyerno sa kanilang lugar.